Sa gilid ng kabundukan ng Barangay Matagumpay, isang maliit na baryo, naninirahan ng isang magsasakang payat, maitim ang balat sa araw at may palaging bit-bit na itak, si Mang Obet. Sa edad na 47, siya ay tila isang matandang binata ng bayan. Wala siyang pamilya, wala ring asawa ni anak. Ang tanging meron siya ay ang lupang minana sa kanyang ama, 2 ektaryang sakahan na ang kalahati tuyo na't bitak-bitak, at ang kalahati na may puro damo at halamang ligaw. Ang kanilang baryo'y malayo sa kabihasnan, walang kuryente at bihira lang makasagap ng signal. Karamihan sa mga tao roon ay umaasa lamang sa biyaya ng lupa at ulan. Pero para kay Mang Obet, tila isinumpa ang kanyang sakahan. Ilang taon na siyang nagtatanim ng mais, saging at kamote, pero palaging kinakalbo ng peste o hinahampas ng bagyo. Wala siyang ibang pinagkakakitaan. Sa kabila ng hirap, hindi siya nagrereklamo. Tahimik lang siya at palaging nakatingin sa langit, waring nakikiusap sa isang Diyos na tila nalimutan na siya. Isang gabi ng bagong buwan, habang siya ay naglalakad pa uwi galing sa bukid, napansin niyang tila may umiiyak sa tabi ng sapa. Paika-ika ang tinig, mababa, halos hindi marinig. At tila, alulong ba yon? Lumingon si Mang Obet. Inilawan niya ng gaserang dala ang paligid. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Wala siyang kasama. Tahimik ang buong paligid maliban sa lagaslas ng tubig sa sapa at huni ng mga kuliglig. May tao ba riyan? Sigaw niya. Ngunit sa halip na sagot, isang impit na hikbi ng hayop ang kanyang narinig. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa lilim ng punong apitong, isang malaking aso ang nakahiga, duguan ang isang paa at halos hindi makagalaw. Ngunit ang mas nakapagtataka, ang mga mata nito ay parang tao. Hindi ito basta-bastang hayop. Diyos ko, bulong ni Mang Obet. Itinapat niya ang gasera. Ang balahibo ng hayop ay puting-puti, parang niebe. Sa gitna ng noo nito ay may tila maliit na tanda, bilog na matingkad na kulay ginto. At higit sa lahat, buntis ito. Hingal ang hayop, tila manganganak anumang oras, ngunit bakas sa mukha nito ang hirap at takot. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, lumuhod si Mang Obet at marahang nagsalita. Hindi kita sasaktan. Hayaan mong tulungan kita. Tumitig ang aso sa kanya. At sa sandaling iyon, tila may pumuslit na liwanag sa hangin. Isang manipis na ambon ng sinag na galing sa langit sa kabila ng ulap at dilim ng gabi. Habang nakikipaglaban sa takot, binuhat ni Mang Obet ang hayop. Mainit ito at mabigat. Ang buntis na engkantong aso ay kumapit sa kanyang braso gamit ang mahina nitong mga kuko. Hindi ito pumalag. Nagtaka si Mang Obet. Bakit siya sa dinami-dami ng hayop sa kagubatan? Bakit sa kanya ito lumapit? Pagdating sa kanyang kubo, agad niyang inihanda ang lumang banig at kumot. Hinayos niya ang paghihigaan ng hayop, pinunasan ng malinis na telang basa ang sugat sa paa nito, at nilagyan ng langis na niyog. Ilang saglit lang, nagsimulang humalinghing ang engkantong aso. Manganganak na. Halos hindi makapaniwala si Mang Obet sa kanyang nasasaksihan. Ang buntis na aso, hindi isang ordinaryong hayop, kundi isang nilalang na tila may pagkaengkantada, ay humahalinghing sa sakit habang siya'y nakalugmok sa banig na gawa sa buri. Ang liwanag ng gaserang nakasabit sa kisame ay kumikislap, wari na iistorbo rin sa tensyong bumalot sa gabing iyon. Sandali lang. Kaya natin to. Usal ni Mang Obet habang nanginginig ang kamay. Wala siyang karanasan sa pagpapaanak, lalo na sa hayop, at lalong hindi sa engkantong hayop. Nakita niya ang likid umaagos mula sa ilalim ng katawan ng aso. Tila kulay pilak ang ihi o tubig nito, may bahid ng kakaibang kislap. Pati ang amoy ay hindi ordinaryo. May halong bango ng bulaklak sa kabila ng tila dugo. Hinimas ni Mang Obet ang tiyan ng aso. Mabigat ito at gumagalaw sa loob, waring may mga buhay na nilalang na gustong kumawala.
hanggang sa sumigaw ang hayop. Hindi ito ungol ng karaniwang aso, kundi parang tinig ng isang babae na nahihirapan sa panganganak. Aray! Napamulagat si Mang Obet. Ano yon? Pero wala siyang panahon para matakot. Kailangan ng tulong ng hayop. Kailangan niyang kumilos. Laban lang, kaibigan. Kaya mo to. Bulong niya habang unti-unting lumalabas ang unang anak. Isang maliit na tuta na kulay pilak ang balahibo. Nakapikit ito at ang unang hininga nito ay parang usok na umakyat sa bubong. 1, 2, 3. 3 tuta ang isinilang ng engkantong aso. At sa bawat tuta na lumalabas, isang mahinang ihip ng hangin ang dumaraan sa loob ng kubo na parabang may presensyang hindi nakikita na dumadalaw. Pagkatapos ng ikatlong anak, tumigil sa pag-ungol ang aso. Humihingal siya. Marahan niyang tiningnan si Mang Obet. Muli, nagtagpo ang kanilang mga mata. Maraming salamat. Bulong ng tinig na hindi galing sa bibig ni Mang Obet, kundi sa isipan niya. Nagulantang siya. Sino nagsalita? Ngunit wala nang ibang tao sa loob ng kubo. Ang engkantong aso lamang na ngayon ay marahang sinisimsim ang mga anak. Malamig ang pawis ni Mang Obet. Nanginginig siya sa takot at pagkabigla. Pero hindi siya umatras. Hinayaan niyang manahimik ang gabi. Nagpakulo siya ng tubig, nilagyan ng mga dahon ng tanglad at luya at inilapit ito sa engkantong aso upang painumin. Tila nauunawaan naman ng nilalang ang kanyang ginagawa. Makalipas ang halos 1 oras, nakatulog ang aso sa tabi ng kanyang mga anak. Tahimik na ang paligid. Ang buwan ay nakasilip na sa ulap. Naupo si Mang Obet sa bangkong kawayan sa tabi ng durungawan. Pinagmamasdan niya ang engkantong hayop na humihilik ng banayad. Isang tanong ang bumabagabag sa kanyang puso. Sino ka? At anong klaseng nilalang ka talaga? Hindi niya alam na ang ginawa niyang pagtulong ay magdudulot ng pagbabagong hindi lamang sa kanyang buhay kundi sa buong barangay at pati sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Sa labas ng kubo, sa malayo, isang pares ng mapupulang mata ang nakamasid sa dilim ng gabi. Tahimik itong nakatayo sa pagitan ng mga punong kahoy. Hindi tao, hindi hayop. Isang nilalang mula sa kabundukan ng liyang-liyang. At ang pagkilos ni Mang Obet, ang kanyang awa at kabutihan ay tila nakagising sa mga lumang kasunduan sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga engkanto. Kinabukasan, ginising si Mang Obet ng kakaibang lamig. Madaling araw pa lang, pero pakiramdam niya ay parang Disyembre sa loob ng kanyang kubo. Umusok ang kanyang hininga sa malamig na hangin at sa di may paliwanag na dahilan, tila bumagal ang oras. Pagmulat niya, agad niyang nilingon ang banig. Wala na ang engkantong aso, wala na rin ang 3 tuta. Napabalikwas siya. Nasaan sila? Tumayo siya at dali-daling lumabas ng kubo, ngunit wala ni anino ng hayop. Tanging mga marka ng maliit na paa at patak ng likido ang naiwan sa lupa. Mga yapak na hindi pangkaraniwan, tila kakatwa ang hugis, may halong bilog at tatsulok. Hinaplos niya ang dibdib. Parang panaginip lang. Ngunit hindi iyon panaginip. Ang bahid ng dugo sa banig, ang mga hibla ng puting balahibo sa kanyang kamay, at ang basang telang ginamit niya kagabi ay patunay, totoo ang nangyari. Ilang araw ang lumipas. Ipinagpatuloy ni Mang Obet ang kanyang gawaing bukid. Sa kabila ng pagkalito sa kakaibang karanasang iyon, bumalik siya sa kanyang karaniwang gawain, pag-aararo ng lupa, pagdidilig, at paminsang pag-akyat ng niyog. Ngunit may mga kakaibang nangyayari. Ang mga tanim na dati ayaw tumubo, ngayoy biglang sumibol. Ang mga punong tuyot, biglang namulaklak. Sa
Sa bawat hakbang niya sa kanyang palayan, naroon ang damuhang lunti, parang ginagabayan siya. Hindi ito normal. Bulong niya habang sinusulyapan ang kanyang sakahan. Isang gabi, habang siya'y nagpapahinga sa ilalim ng punong mangga, may dumating na estranghero. Nakasuot ito ng barong Tagalog, ngunit ang mga matay kulay abo at ang boses ay malamig gaya ng hangin sa kabundukan. "Magandang gabi, Mang Obet," bati nito. Napalingon siya. "Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko?" Umiti ang lalaki. "Kami ang mga tagabantay ng liyang-liyang. Alam namin ang ginawa mong pagtulong sa aming anak." "Anak?" kunot noong tanong ni Mang Obet. Tumango ang lalaki. "Ang buntis na asong tinulungan mo ay hindi ordinaryong nilalang. Siya ay si Silab, engkantada ng mga hayop. Isinumpa siya ng mga kaaway namin at kinailangang ipanganak sa anyo ng isang hayop upang mailigtas ang kanyang mga supling." Hindi makapaniwala si Mang Obet sa naririnig. "Bakit ako? Isa lang akong hamak na magsasaka." "Dahil ikaw lamang ang may pusong dalisay na hindi tumingin sa anyo, kundi sa pangangailangan," sagot ng estranghero. "At bilang ganti, ikaw ay pinagpala." Mula sa kanyang bulsa, inilabas ng lalaki ang isang maliit na supot. Sa loob nito ay may 3 butil ng palay na kulay ginto. "Isaboy mo ito sa bukid bukas ng madaling araw," bilin ng estranghero. "Pagkatapos ay huwag kang lalabas sa loob ng 3 araw. Hayaan mong ang lupa ang magtrabaho." Pagkabigay, biglang nawala sa harap niya ang lalaki. Napanganga si Mang Obet. Tila naglaho sa hangin ng nilalang. Kinabukasan, gaya ng bilin, maaga siyang gumising. Kinuha niya ang supot at tahimik na isinaboy ang 3 butil sa gitna ng kanyang sakahan. Ang mga ito'y agad na lumubog sa lupa at kasunod nito'y isang malakas na ihip ng hangin ang tumama sa buong palayan. Hindi siya lumabas ng kubo ng 3 araw. Sa ikatlong gabi, tila may mga aninong naglalakad sa labas. Pumapalibot sa kanyang kubo pero hindi nananakit. May naririnig siyang huni ng ibon, tunog ng kampana at awit ng mga diwata. Ngunit nanatili siyang nakapikit, mahigpit ang kapit sa rosaryong minana sa ina. Sa ika-4 na araw, muling sumilay ang araw. Lumabas si Mang Obet na may kaba sa dibdib. At sa kanyang harapan, isang sakahang punong-puno ng gintong palay, mga bungang prutas na kay sarap tingnan, mga punong iabot 2 metrong taas, at mga tanim na kailanmay hindi niya itinanim. "Panginoon," bulalas niya. "Ano itong kababalaghan?" Tinitigan niya ang kanyang mga kamay. Naramdaman niyang may bago sa kanya. Parang mas magaan ang kanyang katawan, mas malinaw ang kanyang paningin, at mas pino ang kanyang pandinig. Hindi pa siya sigurado, pero nagsisimula na niyang maramdaman. May kapangyarihan siyang hindi niya dati taglay. Sa unang pagkakataon sa kanyang buong buhay, si Mang Obet ay hindi na kailangan pang mamalimos ng ulan. Ang dating tuyot at bitak-bitak na sakahan ay naging paraiso ng luntiang halaman. Ang hangin sa paligid ay may halimuyak ng bagong sibol na damo, at sa bawat paghakbang niya sa pilapil, may sumasabay na tila bulong ng hangin, musika ng kalikasan. "Obet! Obet!" tawag ng matandang si Canardo mula sa dulo ng kalsadang lupa. Napalingon siya. "Anong ginawa mo sa lupa mo at parang gininto ang palay?" tanong nito habang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Basta na lang biglang lumago," sagot ni Mang Obet, umiwas ng tingin. Hindi niya kayang ipaliwanag. Paano niya sasabihing galing sa engkantada ang mga gintong butil na iyon? Paano niya ikukwento na tinulungan niya ang isang buntis na engkantong aso na nagsalita sa kanyang isipan? Ayaw niyang mapagkamalan siyang sira ang ulo.
Habang patuloy ang pag-usisa ng mga kapitbahay, pinilit ni Mang Obet na manatiling tahimik. Ngunit hindi iyon sapat upang pigilan ang usap-usapan. Mula sa mga tsismosa sa tindahan hanggang sa mga tambay sa tapat ng barangay hall, lumaganap ang balita. May tago raw na kayamanan si Obet. Nakiusap daw siya sa demonyo. May nakikita raw na mga itim na aso sa kanyang bakuran gabi-gabi. Pero sa kabila ng mga tsismis, hindi nawala ang mga bumibili ng kanyang ani. Sa loob lamang ng 2 linggo, nakapagbenta siya ng 6 na sako ng palay. Hindi basta-bastang palay, mataba, buo at mabango kahit hindi pa giniling. Ang mga bagong tanim na gulay ay mas malalaki sa karaniwan. Ang mga prutas ay mas matamis. Mismong mga taga-bayan ay umaakyat para bumili. At unti-unti, ang lalaking dating nilalampasan lang ng mga tao, ngayon ay kinakausap na, pinapangitian at kinakaibigan. Obet, baka naman pwede akong mangutang? Pare, baka gusto mong ipagawa natin ang kubo mo? Mang Obet, pasama po kami mamaya. Turuan niyo po kami ng sikreto niyo. Hindi siya makapaniwala sa mabilis na pagbabagong naganap sa kanyang buhay. Ngunit sa gabi, sa katahimikan ng kanyang silid, nananatiling gising si Mang Obet. Sa bawat pagdampi ng hangin sa kanyang bintana, naririnig niya ang mga bulong. Kumusta ang iyong ani, Mang Obet? Nakikita ka namin? Ang panahon ng kabayaran ay dumarating. Pilit niyang ikinukubli ang kaba. Alam niyang ang kanyang natanggap ay hindi simpleng regalo. May kaakibat itong kapalit. Isang utang na kailangang bayaran. Hindi ng pera, kundi ng pagkatao. Sa 3 linggo, habang nag-aalay siya ng prutas sa paanan ng isang punong balete sa bukirin, may lumitaw na matandang babae. Kulubot ang balat, nakasuot ng itim, may sombrerong malapad na tila tagahakot ng ulap. Ang mga mata nito'y puti, wala ni itim na bahagi. Ako si Lakambini, anito. Bantay ng pampang at alalay ni Silab, na pamaang si Mang Obet. Kilala mo siya? Tumulong ka sa kanya, kaya ako narito upang ipaalala. Ang kanyang mga anak ay hindi maaaring manatili sa anyo ng hayop magpakailanman. Kailangang may magturo sa kanila ng puso ng tao. At ikaw ang napili. Napaatras si Mang Obet. Anong ibig mong sabihin? Tanggapin mo ang tungkulin, Obet, o hayaang bumalik ang lahat sa dati. Ang tuyong lupa, ang gutom, ang dilim. Bago pa siya makapagsalita, may lumabas mula sa mga damuhan, 3 tuta. Lumaki na ang mga ito mula noong una niyang makita, ngunit ngayon, nakatayo na silang parang tao, bagamat nasa anyo pa rin ng hayop. Ang mga mata nila ay tulad ng kay Silab, mapupuno ng katalinuhan. 3 silang anak ni Silab, sabi nila Kambini, at ikaw ang magiging gabay nila sa mundong ito. Hindi pa rin makapaniwala si Mang Obet, ngunit sa kabila ng lahat ng takot, may isang pakiramdam ang nangingibabaw sa kanyang puso. Pananagutan. Iniluhod niya ang sarili sa harap ng mga tuta, inilagay ang kamay sa dibdib at marahang bumulong. Kung ito ang kabayaran sa biyaya, tatanggapin ko. Sa kanyang pagsang-ayon, biglang lumitaw sa harap niya ang isang sinag ng liwanag mula sa langit. Bumaba ito at tinamaan ang kanyang dibdib, at doon niya naramdaman ang pagpasok ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Isang bertud. Isang agimat na hindi gawa sa sinulid o bakal, kundi gawa sa panata, sakripisyo, at ugnayan sa kalikasan. Lumipas ang mga araw. Unti-unting nasanay si Mang Obet sa presensya ng 3 batang hayop, mga tuta na hindi basta tuta, kundi ang anak ng engkantadang si Silab. Sa bawat araw na lumilipas, napapansin niyang tila may mas mabilis na paglaki ang mga ito. Sa loob lang ng 1 linggo, ang mga katawan nila ay naging kasinlaki ng mga aso't pantera, ngunit ang pagkilos ay parang sa mga batang tao.
marunong gumamit ng kamay, nakatitindig ng tuwid at nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata na tila nauunawaan siya. Binigyan niya sila ng mga pangalan, batay sa kanilang kilos at katangian. Si Bulawan ang panganay, may gintong balahibo at matalim ang pandinig. Tahimik ngunit mapagmasid. Si Laon ang pangalawa, may kulay abot asul na mata, palaging naglalakad sa gabi, tila laging may hinahanap. Si Mayang ang bunso, kulay pilak ang balahibo at may kakayahang magparamdam ng init sa paligid kapag siya'y masaya o natatakot. Sa unay nagtatago siya sa mga kapitbahay. Ipinapaikot niya ang mga bata sa likod ng bahay kapag may bisita at sinasanay niyang huwag sumagot kapag may tao. Ngunit may mga sandaling hindi niya kayang pigilan ang pagtataka. Isang gabi, habang naghahanda siya ng sinaing sakalan, nakita niyang si Bulawan ay hawak-hawak ang isang itak at pinupunasan ito sa paraang hindi niya pa kailanman itinuturo. Si Laon na may nagpipinta ng mga hugis sa lupa gamit ang daliri, mga hugis na hindi niya kilala, ngunit tila sinaunang baybayin o simbolo ng mga diwatang lumang-luma na. Si Mayang naman ay nagpakita ng kakayahang magsalita sa pamamagitan ng hangin. Nagsusulat siya ng salita sa alikabok gamit ang hininga. "Mga bata ba talaga kayo?" tanong niya minsan habang nakaupo silang magkakasama sa ilalim ng buwan. Sumagot si Bulawan sa unang pagkakataon. "Kami ay isinilang sa anyo ng hayop, ngunit ang dugo namin ay may halong diwata at espiritu ng bundok." Napabuntong hininga si Mang Obet. "At ako ang napiling tagapagturo ninyo?" Tumango si Laon. "Hindi ka lang tagapagturo, ikaw ang magiging tulay namin sa mundo ng tao." Habang tumatagal, natututo silang gumamit ng walis, palayok, at kahit ng pangararo sa bukid. Pinakain sila ni Mang Obet ng hinog na saging, ginataang gabi, at minsan, nilagang isda. Ngunit alam niya sa puso niya, hindi sapat ang pagkaing lupa para sa mga nilalang na may lahing langit. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng tatlo, nagising si Mang Obet sa ingay ng isang bagay na tumama sa bubong. Pak! 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 Tumayo siya, kinuha ang kanyang itak at dahan-dahang sumilip sa labas. At doon niya nakita mga matang pula nakalutang sa kadiliman. 1, 2, 5, 7. Mga nilalang na mistulang aso, ngunit mas mahaba ang leeg, mas marami ang mata, at ang bibig ay abot tainga. Tumitindig ang balahibo ni Mang Obet. Hindi niya kailanman nakita ang ganitong mga hayop. Bigla itong nagsalita, hindi gamit ang bibig kundi sa hangin. "Ibalik ang mga anak ni Silab. Hindi sila para sayo." Pag-aari sila ng gubat ng galit. Naglabas ng matinding sindak ang mga nilalang. Ngunit sa kabila ng takot, tumindig si Mang Obet sa harap ng kanyang kubo, hawak ang itak, at buong lakas na sumigaw, "Hindi ko sila ibibigay. Ako ang nagsagip sa kanilang ina. Sa akin sila iniwan." Sa saglit na yon, lumabas mula sa dilim sila Kambini, ang matandang tagapangalaga. Sa kamay niya ay may dalang tangkay ng kawayan na may palamuti ng alon at apoy. Silang mga tagagubat ng galit, anila Kambini, ay nais kuhanin ng mga bata upang gamitin bilang sandata. Hindi mo pa alam, Obet, ngunit ang mga batang ito ay tagapagmana ng sinaunang lakas ng mga nilalang sa ilalim ng lupa at ilog. Kapag napasakamay sila ng mga ganid, tiyak na magugunaw ang balanse sa pagitan ng tao at engkanto. Lalong humigpit ang hawak ni Mang Obet sa itak. "Anong kailangan kong gawin?" tanong niya. "Sanayin mo sila. Turuan mong magmahal, umunawa, at magpakumbaba. Dahil sa darating na buwan ng itim na buwan, susubukin silang agawin ng mga tagalagas." Mga tagalagas? Mga nilalang na minsang tao, ngunit nilamon ng inggit, kasakiman, at panibugho. Nais nilang angkinin ang lakas ng mga engkanto upang maging Diyos sa sarili nilang mundo.
Bigla, sa gitna ng dilim, umalulong si Bulawan. Ang kanyang alulong ay hindi karaniwan. Ito'y umalingaw-ngaw sa buong kabundukan at tila pumutol sa presensya ng mga nilalang sa dilim. Isa-isang naglaho ang mga pulang mata. Tahimik na muli ang gabi. Si Mang Obet, pawisan at nangangatog, ay muling umupo sa labas ng kanyang kubo. Ang 3 bata ay lumapit sa kanya. Tahimik, nag-aabang. Simula bukas, anya, magsisimula ang ating pagsasanay, hindi lang para sa inyo, kundi pati na rin para sa akin. At sa gabing iyon, sa ilalim ng malamig na buwan, sa tahimik na kabundukan ng Barangay Matagumpay, ipinanganak ang isang di inaasahang tungkulin. Ang isang mahirap na magsasaka ay magiging guro ng 3 anak ng isang engkantada. Kinabukasan, isang bagong araw ang sumalubong kay Mang Obet at sa 3 batang anak ni Silab. Ang araw ay tila mas maliwanag, ang hangin ay mas malamig at ang paligid ay punong-puno ng hindi maipaliwanag na enerhiya. Parang ang mismong lupa ay humihinga at ang mga dahon ay sumasabay sa ritmo ng isang musikang tanging kalikasan lang ang nakaririnig. Sa gitna ng isang malawak na bahagi ng kanyang bukid, tinayo ni Mang Obet ang isang simpleng dapugan, isang bilog na bakuran na gawa sa patpat at kawayan kung saan magsisimula ang kanilang pagsasanay. Nandito tayo hindi para maging malakas lamang, sabi ni Mang Obet habang nakatayo sa gitna ng dapugan, kundi para matutong maging tao. Kahit kayo ay hindi likas na tao. Nakaupo sa harap niya sina Bulawan, Laon at Mayang. Lahat ay nasa anyong kalahating hayop, kalahating engkanto. Matataas ang tainga, matatalas ang mata, ngunit ang puso'y tila sabik matuto. Bakit kailangan pa naming matuto ng pakiramdam ng tao? Tanong ni Laon. Hindi ba't sapat ang aming kakayahan bilang nilalang ng kabundukan? Tumango si Mang Obet, sabay sabing, pero kapag ang lakas ay walang puso, nagiging panganib ito. At iyan ang gusto ng mga Tagalagas, ang lakas na walang awa. Unang bahagi ng kanilang pagsasanay ay ang pisikal na kakayahan. Araw-araw silang nagtatakbo sa paakyat na bahagi ng bundok. Hindi para lumakas lamang, kundi para makadama ng pagod, gutom, at sakripisyo. Tinuturuan ni Mang Obet ang mga bata kung paano gumamit ng sibat, itak at pana. Sa simula, hirap silang hawakan ng mga ito gamit ang malakuko nilang mga kamay. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lumalakas si Bulawan, bumibilis si Laon at mas nagiging madiskarte si Mayang. Isang araw, habang nagsasanay silang sumalo ng punyal sa hangin, biglang natigil si Mayang. Mang Obet, may nararamdaman akong presensya. Napalingon ang magsasaka. Saan? Sa ilalim ng lupa, may gumagapang. Walang ano-ano'y gumuho ang bahagi ng lupa sa tabi ng dapugan. Lumabas mula sa lupa ang isang nilalang na hugis tao, ngunit may balat na parang ugat ng punong kahoy at ang mga mata ay asul na apoy. Lagasin ang mga batang iyon, sigaw nito. Tumayo si Mang Obet at iniharang ang sarili. Mga anak, sa likod ko. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, si Bulawan ay tumalon at tinamaan ng sipa ang nilalang. Kumalas ito sa lupa at tumilapon sa hangin. Sumugod si Laon, humampas gamit ang hawak na sanga, at si Mayang ay humuni ng matinis. Isang tunog na tila nagpatigil sa nilalang at napaluhod ito. Pagkatapos ng ilang segundo, sumabog ito sa alikabok. Hinga lang 3. Pawisan si Mang Obet. Anong nilalang yon? Tanong ni Laon. Isa sa mga suklob, mga espiyang nilalang ng gubat ng galit. Sagot ni Mang Obet. Ipinapadala nila para suriin ang lakas natin. Masusundan pa sila, ani Lakambini.
na biglang lumitaw sa lilim ng punong kahoy. Tandaan nyo mga anak, dagdag niya, hindi sapat ang lakas. Dapat ninyong kilalanin ang inyong puso kung para saan kayo lumalaban. Muling tumingin ang tatlong bata kay Mang Obet. Sa kanilang isipan, unti-unti nang nahuhubog ang ideya. Hindi sila isinilang para lamang tumakas. Isinilang sila upang maging tagapagsanggalang. Habang nagpapahinga sa paligid ng bonfire, ikinuwento ni Mang Obet ang kanyang kabataan. Kung paanong sa kabila ng kahirapan, pinili pa rin niyang magpatuloy sa buhay. Kung paanong kahit walang pambili ng bagong buto, nagtanim siya ng pag-asa. Gusto kong maranasan niyo iyon, anya. Hindi para mahirapan, kundi para maunawaan kung ano ang halaga ng bawat ani, ng bawat butil, ng bawat patak ng pawis ng isang magsasaka. Tahimik ang tatlo, nakatingin sa apoy. Sa gabing iyon, hindi sila mga nilalang ng bundok. Sila'y naging mga anak. At si Mang Obet, isang hamak na magsasaka, ay hindi lamang tagapagturo. Siya'y naging ama. Hindi inaasahan ni Mang Obet na darating ang pagsubok sa paraang pinakamasakit. Ang pagkabuwag ng kanilang maliit na pamilya. Lumipas ang 3 linggo ng mahigpit na pagsasanay. Sa panlabas, tila normal ang lahat. Namumunga ang kanyang mga pananim, lumalakas ang mga bata, at si Mang Obet ay unti-unting natututo ring gumamit ng mga bertud na kusa nang dumadaloy sa kanyang katawan mula nang siya'y tanggapin bilang tagapag-alaga ni Silab. Ngunit sa ilalim ng lupa, sa likod ng makakapal na ulap, may mga matang matagal nang nakamasid. Isang gabi, kapansin-pansing kakaiba ang katahimikan. Walang huni ng kuliglig, walang ihip ng hangin. Ang mga alagang manok ni Mang Obet ay hindi rin maingay gaya ng dati. Tumindig ang kanyang balahibo sa batok. Bulawan, Laon, nasaan si Mayang? Tanong niya pagkagising sa dapug-dapugan. Napalingon sina Bulawan at Laon. Hindi po namin kasama si Mayang pagtulog kagabi. Akala po namin kasama niyo siya. Sagot ni Laon, kinakabahan na. Biglang bumilis ang tibok ng dibdib ni Mang Obet. Mabilis siyang tumakbo patungo sa likod ng kubo, kung saan madalas nagpapahinga si Mayang tuwing gabi. Wala siya roon. Sa halip, may iniwang marka sa lupa, isang bilog na kulay itim na tila sunog sa damuhan, at sa gitna nito, isang palamuting bato na hugis mata. Ang bato ay may bahagyang pagkinang sa ilalim ng buwan. Bumuhos ang kaba sa katawan ni Mang Obet. Inamoy niya ang paligid. May amoy ng ugat, ng putik, ng malalumot na liwanag. Amoy gubat ng galit. Dinukot nila si Mayang. Bulong ni Bulawan habang nanlilisik ang mga mata. Bigla, mula sa mga punong malapit sa bukirin, lumitaw ang isang sinag ng pilak. Bumuka ang hangin at mula rito'y lumabas ang engkantadang si Silab, hindi na sa anyong aso, kundi sa anyong tao. Siya ay napakaganda, maputi ang balat at ang buhok ay singputi ng ulap. Ngunit sa kanyang mga mata ay may bakas ng pag-aalala. Obet, mahinang tinig nito. Ang gubat ng galit ay nagsimula ng kumilos. Kinuha nila si Mayang upang piliting pasukuin ang kanyang likas na kalinisan. Kapag nabahira ng galit ang kanyang puso, magbabago ang kanyang anyo at magiging isa sa kanila. Hindi makapagsalita si Mang Obet. Tumango lang siya, buong damdaming tinatanggap ang hinaharap. Kailangan nating iligtas siya, ani Laon. Dalhin mo kami roon, sabi ni Bulawan. Nag-aapoy na ang mga mata sa puot. Umiling si Silab. Hindi kayo makakapasok sa gubat ng galit ng basta-basta. Kailangang may magbukas ng pintuan ng anino at iisa lang ang may kakayahan. Tumingin siya kay Mang Obet. Ikaw? Napaatras si Obet. Ako?
Isa lang akong magsasaka. Hindi na, sagot ni Silab. Ang kaluluwa mo ngayon ay kalahating lupa at kalahating liwanag. Tanging ikaw lang ang makakabukas ng lagusan gamit ang dugo ng pusong dalisay. Kinuha ni Silab ang kanyang kamay at sinugatan ng bahagya ang palad. Mula roon ay lumabas ang ilang patak ng dugo. Inipon niya ito sa isang lumang baon ng niyog at iniabot kay Mang Obet. Ilagay mo ito sa ugat ng punong balete sa silangang bahagi ng bundok sa oras ng hating gabi. Buksan ang pintuan gamit ang dasal ng lupa. Dadalhin ka nito sa kinaroroonan ni Mayang. Gabi. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, humarap si Mang Obet sa pinakamatandang punong balete sa buong barangay Matagumpay. Kasama sina Bulawan at Laon, binuhusan niya ang ugat ng dugo mula sa bao. Tahimik. Walang nangyayari. Biglang nagsimulang manginig ang lupa. Umalingaw-ngaw ang mga tinig ng di mabilang na kaluluwa. Ang mga sanga ng balete ay gumalaw na parang mga braso. At mula sa gitna ng puno, bumuka ang isang bitak. Isang pintuang kulay itim at lila, lumulutang sa ere. Nagtinginan silang tatlo. Simula na ito, ani Mang Obet. Pasukin natin bago magsara. Sa saglit na iyon, sa unang pagkakataon, si Obet ay tumawid sa mundong hindi sa kanya. Isang lugar na binabalot ng kadiliman, inggit at hinagpis. Ang gubat ng galit. Pagdating nila sa kabila, sinalubong sila ng halimuyak ng asupre, ng lumot, ng nabubulok na kahoy. Ang mga puno ay patay, ang lupa'y basag, at ang langit ay kulay abot lila. Sa gitna ng kagubatang iyon, isang tore ang nakatayo. At sa itaas nito, nakakadena, umiiyak at halos mawalan ng ulirat, si Mayang. Mang Obet! Sigaw nito nang makita sila. Ngunit hindi pa man sila makalapit, biglang humarang ang tatlong nilalang na parang anino. Malalaki, mahahaba ang mga kuko at may itim na apoy sa katawan. Kung gusto nyo ang babae, daanan nyo kami, sigaw ng isa. Hinugot ni Mang Obet ang itak habang si Bulawan at Laon ay nagpakita ng kanilang tunay na anyo. Mga nilalang na may lakas ng diwata at hayop sa iisang katawan. At sa gitna ng gubat ng galit, nagsimula ang unang tunay na labanan para sa isa sa kanila. Sa gitna ng gubat ng galit, sa lilim ng isang langit na kulay abot lila, nagsimula ang pinakamapanganib na labanan sa buhay ni Mang Obet. Isang hamak na magsasaka na ngayoy humaharap sa tatlong nilalang ng dilim upang mailigtas si Mayang, ang bunso sa mga anak ni Silab. Sumugod ang unang nilalang, matangkad, may 4 na braso at katawan na tila usok na may bigat. Ang mga kuko nito'y mahaba at may pulang ningas. Umatake ito kay Laon na agad umilag at gumulong sa lupa. Bantay kayo sa hininga niyan, sigaw ni Laon. May lason! Mula sa gilid, sumugod si Bulawan gamit ang mga matatalas na panang mula sa sariling katawan. Tumalbog ang kanyang mga sandata sa katawan ng nilalang, ngunit nabiyak ang balikat nito. Ngunit hindi ito nasaktan, bagkus ngumiti pa ito at gumaling agad ang sugat. Tila hindi nasusugatan, bulalas ni Bulawan. Dumagundong ang lupa. Ang ikalawang nilalang ay isang babaeng may ahas na buhok at mga matang kumikinang sa pula. Nagpakawala ito ng sigaw na tumulak sa kanilang tatlo palayo. Halos mapaluhod si Mang Obet. Ngunit sa halip na umatras, binuksan niya ang kanyang baong sako. At mula roon ay inilabas ang isang bungkos ng tuyong damo na binendisyonan ni Silab. Sa apoy ng lupa, sa dasal ng hangin, lumaya ka, alab ng katarungan. Sinindihan niya ang damo at tumalsik ang pulang liwanag. Sa isang iglap, ang apoy ay hindi nagkalat, kundi naging hugis sibat. Tumama ito sa dibdib ng nilalang na babae at sa wakas, nagsimulang masunog ang aninong katawan nito. Mayang, hawak ka lang!
Sigaw ni Mang Obet habang unti-unting nilalabanan ang pangatlong halimaw, ang pinakamatindi sa lahat. Isa itong nilalang na may katawan ng kabayo, mukha ng leon, at buntot na tila ahas. Ang kanyang mga mata ay blangkong puti. "Obet, huwag kang lumapit," sigaw ni Mayang mula sa tuktok ng tore. Pinipilit nila akong magalit. Pinaparamdam nila sa akin na iniwan niyo ako. "Hindi totoo yan," sagot ni Obet habang patuloy sa pakikipagsagupa. "Wala kang iniwan sa amin. Ikaw ay mahalaga sa akin, sa aming lahat." Pumikit si Mayang. Sa loob ng kanyang isipan ay naririnig pa rin niya ang bulong ng dilim. "Iniwan ka nila. Mas mahal nila ang lakas ni Bulawan. Mas mahal nila ang talino ni Laon. Ikaw ay walang silbi." Ngunit habang lumalakas ang tinig ng kasinungalingan, naramdaman niya ang tibok ng puso ni Mang Obet. Isang koneksyon na hindi kayang punitin ng sinungaling na kadiliman. Biglang lumitaw si Silab sa likuran ng tore, sa anyo ng liwanag. Ibinulong niya sa anak. "Anak, kung alam mo lang, ikaw ang pinakadalisay sa inyong tatlo, kaya ikaw ang nais nilang sirain." Napamulat si Mayang. "Hindi ako galit. Hindi ako iniwan." Sumigaw siya, isang sigaw na puting liwanag ang sumambulat mula sa kanyang katawan. Ang tanikala sa kanyang katawan ay natunaw sa liwanag at ang mismong tore ay nagkabitak-bitak. Lumipad si Mayang pababa, hindi sa anyong hayop kundi sa anyong dalagang may pakpak ng liwanag. Ang kanyang buhok ay pilak at ang mga matay mistulang salamin ng kalangitan. Walang sinumang mananalo kung ang laban ay ginagabayan ng puot, aniya. Itinaas niya ang dalawang kamay at mula sa langit ay bumaba ang tila ulan ng liwanag. Tumama ito sa mga nilalang ng gubat ng galit at isa-isang natunaw ang kanilang mga katawan, hindi sa init kundi sa kapayapaang hindi nila matanggap. Tumigil ang laban, tahimik ang paligid. Nang bumalik sila sa mundo ng tao, muli silang lumitaw sa ilalim ng punong balete. Doon naghihintay si Silab, nakangiti, ngunit may luha sa mga mata. "Ang anak kong si Mayang," aniya, "ay ipinanganak na may puso ng isang ina. Ang kanyang kapatawaran ang pumatay sa puot." Napaupo si Mang Obet. Pawisan, pagod, ngunit ang damdamin ay buo. Niyakap siya ni Mayang. "Salamat po, Itay Obet." Muling sumilay ang araw sa barangay Matagumpay. Ngunit ngayon, hindi lang ito liwanag ng araw. Ito'y liwanag ng pagkakaisa, liwanag ng pag-unawa sa pagitan ng nilalang at tao. At si Mang Obet, hindi na lamang siya isang magsasaka. Siya na ngayon ay naging tagapangalaga ng balanse sa pagitan ng mundo ng lupa at mundo ng lihim. Wakas,